Yung mga solid ngayon, susubukan namin ni Sir Ralph yung kanilang mga toys. Grabe, oh. Galing ko magmaneho, no? Professional na yan. Pwede ba yan, sir, no? Walang license. Oo, pwede walang lisensya dito. So ito mga kasolid, yung 1/10 scale natin na Bronco. Pagka mas malaki, usually mas realistic talaga yung dating niya. And maganda rin yung laro ng suspension niya. Dati na niya. Ayan na, nagbe-bend talaga yung mga suspension niya. Okay, ito naman yung 1/18 scale natin na LC80. Tapos yung dinadala niya ngayon, 1/24 scale na Land Rover. So, ito, meron tayong accessory na trailer. So, yung specialty namin currently is yung mga crawlers natin, nakikita nyo dito. Ito yung best seller natin currently, LC79 yung model niya. So, licensed ito na Toyota model. Bubuksan yung pinto niya. So, pwede kayo maglagay ng G.I. Joe sa loob para... Parang may driver talaga. Parang may driver. So, ito yung isa sa mga pinakabago nating models. Hummer H1 ang model niya. Metal na agad yung under chassis niya. So, metal na yung frame niya. Okay, so ito naman yung isa sa mga pinakabago rin nating dating. Ito naman yung mga malelego na RC natin. So ito, ang major difference niya dun sa mga nabibili sa malls, RC na rin to. So ito naman, for kids talaga siya. So toy grade ito. Pero maganda yung features siya. Meron siyang effects na bumabaril siya. So ito, sample, si Luigi to ng Mario Kart na mga RC natin. So, nagdi-drift, ha? Oops. So ito mga drifters na to, entry level siya na drifter RC car. See, ito yung isa sa mga pinakamalaki nilang models. So, mga Humvee naman din to. So, tingnan nyo, halos kasing laki niya yung 1/12 scale na crawler natin. Pwedeng mabagal lang yung andar. Tapos, pwede rin siyang mabilis. Ayan. Meron din tayo mga basher na model. So, iba ang basher sa crawler. Yung mga solid ngayon, nandito tayo sa Toy Tycoon. Yan, check natin yung mga toys nila. Kasama natin si Sir Ralph. Hey. Yan, Sir Ralph, invite nyo naman po sila dito. Yes po, kami po ang Toy Tycoon. Nandito po kami sa Aurora Boulevard. Sa tapat lang po ng Robinsons Magnolia. Puro mga RC crawlers and racers ang benta namin dito. Yung mga solid, tuturo ni Sir Ralph kung sa matatagpuan yung kanilang physical store. Okay, so ang Toy Tycoon ay nasa loob ng Laptop Factory. Ayan po yung signage. And nasa PNS building kami along Aurora Boulevard sa tapat ng Robinsons Magnolia. Yun. Pag dito po sila manggagaling, galing Cubao yan, and ito papunta sa Manila naman dun sa kabila. So, Santa Mesa. Nandito kami sa side na to, sa tapat ng Robinsons Magnolia. Ayun, tara, pasok tayo sa loob. Tara. So dito, sir, ano pa bang makikita nila dyan? Okay, syempre dito sa store namin, makikita nyo yung full line-up ng mga RC namin. So tingnan nyo, nasa loob kami ng Laptop Factory. Ang una nyo makikita ay mga laptop at nandun kami sa dulo. Ayun. Ito pa yung mga iba-iba yung klaseng mga units. Yes, oo, medyo marami na tayong stocks ngayon. Okay. Ano oras po kayo nagbubukas? Okay, we are open from 10 a.m. to 6 p.m. Yan. Facebook page po? Facebook page, Toy Tycoon PH. Yan. Contact number? Lalagay ko na lang sa description yung kanilang info. Sir, paano naman po isa malalaki sa probinsya gusto mag-avail ng mga unit natin? Yes po, meron kaming nationwide delivery. Pwede po itong COD. So, lahat ng payment methods meron tayo. Cash on delivery, GCash, credit card, Maya. Pwede po natin lahat matanggap yung mga payment methods na yon. May installment po ba? Installment, currently wala pa po. Soon. Soon, yes. Tara, check na natin yung mga toys nila. Yan. So yun, mga solid, ngayon nandito tayo sa Toy Tycoon kasama na si Sir Ralph. Yan, i-explain sa atin yung mga crawlers natin. So yung specialty namin currently is yung mga crawlers natin, nakikita nyo dito. So, from 1/12 scale hanggang 1/24 scale, meron tayong mga crawlers. And ang tinatry namin magawa ngayon is maging as many as possible yung variants natin. Ito yung best seller natin currently, LC79 yung model niya. So, licensed ito na Toyota model. So, ang starting price natin dito is 2,000 plus. 1/12 scale na siya. So, yung mga pintuan po niya nabubuksan talaga? Etong model na to hindi nabubuksan. Pero ito, kung titignan nyo dito sa Jimny natin, ito nabubuksan to. Okay, ayan, nabubuksan yung pinto niya. Yan. So, pwede kayo maglagay ng G.I. Joe sa loob para... parang may driver talaga. Parang may driver. Yan. Yung maganda sa model na to na Jimny, pagka nagta-turn din yung manibela niya. Sumasabay doon sa gulong. So meron, pag nakahanap ka ng tamang figure, pwede mong idikit yung kamay ng figure dito. Parang nagta-turn talaga siya. Yan. Jimny, no? Ito yung mga bago ngayon, no? Yes. So talaga yung mga shock niya po is talagang naglalaro talaga. Yes, yung shocks niya, so kailangan nasa tamang
lambot at tigas yun. So, ang mga crawlers natin usually, ayan, naglalaro talaga yung shocks niya para makuha niya yung feeling na or yung appearance na mukhang totoo talaga siya. So, ang main goal ng mga crawlers ay magmukhang totoo sila kahit maliit lang yung mga crawlers natin. Tapos yung mga hood po niya na Ito, din. yes, lahat ng models or halos lahat ng models ay nabubuksan yung hood kasi dito nilalagay Ang yung battery. Yan. So, lahat sila nabubuksan yan. Tapos ang kulit sir, no? LED na rin. No? Oo. So, lahat ng models natin ngayon ng crawlers ay merong headlights and meron din siyang merong mga models na merong taillights. Pero sa case to, itong LC retro natin na model, wala siyang taillights. Tapos yung mga shocks niya, no sir? Okay. Talagang ang lalaki, no? Yes, yung shocks niya, ayan, kung titignan nyo, springs talaga yung nasa likod. Hindi lang So, for comparison din, itong LC79 natin, may springs na rin siya sa likod at sa harap. And upgradable tong mga to. Basta, ang tinatry din namin ay makumpleto lahat ng upgrade parts para sa lahat ng models natin. Para, part talaga ng hobby is pinapaganda yung ilalim or pinapatibay natin. Customize, yes. Tapos yung gulong naman po niya, may hangin po ba yan or ano? Yung gulong technically hindi naman siya hinahanginan, pero may hangin yan sa loob. And yung standard na kasama ng mga RCI, medyo malambot na siya. Pero nabibilan din ng upgrade parts to. Mas malaking gulong, mas malambot na gulong. Merong mga ganon. Yan. So ito yung isa sa mga pinakabago nating models. Hummer H1 ang model niya. So ito, ang kinaganda nito is metal na agad yung under chassis niya. So metal na yung frame niya. So basically, ready to run na siya. Pagka bili nyo, lagay nyo na lang yung battery tapos lalaruin nyo na. Yan. Price range? Okay, price range natin again starting is 2,000 plus. Meron tayo mga models up to 20,000 plus. Depende yun sa model. And mag-message lang kayo para makuha natin yung exact price. Okay. Next natin. Okay, so ito naman yung isa sa mga pinakabago rin nating dating. Ang pinakakamukha niya na vehicle is yung Hilux. So meron tayong color blue and meron din tayong color white dito. Yun. Yan. So 1/16 yung scale nila. Grabe, no? Parang totoo na yun, no? Yes. Okay. Tapos for more choices sa crawlers natin, meron din tayo dito Cherokee Grand. Kung alam niyo yung kotse na Grand Cherokee, ito yun. Ito yung retro model niya. Yan. Lucky. So parang nanggaling sa 90s yung kotse na to. Yan. Okay? Okay, so yung crawlers natin is generally water resistant. Hindi namin nire-recommend na ilublob natin sa tubig. Pero yung hanggang mga kalahati ng gulong, pwede yan. Mga okay? ulan-ulan, ambon-ambon. Yes, and always disclaimer natin, wet at your own risk. Kasi po, electronic syempre yung loob nito. Kahit po rated waterproof yan, pagka nabasa yung part na hindi dapat mabasa, pwede talaga siyang masira. Pero ang maganda dito, meron na kaming mga technician. Yun. Ayan, so pag nabili niyo sa amin at nagkaroon ng problema dun sa RC, meron po kaming mga repairmen dito. Ready po kami mag-repair ng mga units natin. Paano naman po yung warranty nila dyan? Okay. So, ang warranty natin once you purchase is 7 days replacement warranty. Kasi po, pag syempre nilalaro natin, moving parts lahat, hindi po tayo makakapag-guarantee ng mas mahabang warranty. But, ang maganda dito, pag may nasira, halimbawa, may naputol na part dito, meron po tayong access sa stocks and meron po magre-repair para sa inyo. At free check-up na, sir? Free check-up po pag nagkaroon ng sira yung RC, ibalik nyo dito. I-check natin, and pag na-determine na yung sira, meron po tayong access sa repair parts. So, yung iba po, paano yung mga pag binili nila ba, naka-disassemble ba yan or buo na siya? Okay, pag nabili po nila, yung basic body, buo na. So, yung mga nilalagay dito, yung accessories, ito, ina-attach yan. Madali lang naman ito, kayang gawin ito ng halos kahit sino kayang gawin to. Pero kung kailangan nyo ng tulong, nag-assemble din po kami dito. Tsaka yung mga ilang taon po ba ang ano niya? Pwede ba sa mga kids yan, sir? Okay, so generally speaking, recommended ages 4 years old and up. But ako, personally, meron akong anak, magto 2 years pa lang siya, naturuan ko na siya maglaro nito. Depende. So, yes, under strict supervision ng parents, no problem na malaro ng bata ito. Pero syempre, ang expect natin, pag nilaro ng bata, ay pwede po talagang mabangga. So, hindi rin natin maiwasan na pwede rin maputol yung ibang parts dito. And
again, yung good thing dito, kaya po namin mag-repair ng mga RC. Kaya walang problema. Oo. May after Yan, sales. may after sales tayo dito. So, tapos ito, meron tayo ditong maliit na crawler truck. Pwedeng matry dito. Once na nag-open tayo ng unit, pwede po nating masubukan ng konti yung mga units natin dito. And ito, tingnan nyo. Meron din tayo mga basher na model. So, iba ang basher sa crawler. Ang mga bashers ay, ang pinaka-feature nila is malakas ang makina at mabilis sila umandar. So, ito ay for off-road racing. Yun ba yung monster? Yung Parang ganon, yes. So, high speed talaga ang features nila. So, kung titingnan nyo, medyo iba yung appearance niya sa ilalim. Hindi pang crawler yung body nito. Built siya for high speed. Tapos ito, protected yung body niya dito. Kasi yun nga, pagka high speed ang andar, nabubugbog talaga yung body. Yan. Ito sir, may tangke rin? Okay. So, ito naman, for kids talaga siya. So, toy grade ito. Pero maganda yung features niya. Meron siyang effects na bumabaril siya. Tapos, syempre, yung andar niya, hindi ganun kabilis. Pwede talaga siyang malaro ng bata. So, lahat nasa Facebook page nila? Yes, Check lahat nila po nasa Facebook page natin. Okay, so ito rin isa sa mga best sellers namin. Kung titignan niyo yung page namin, may nagawa kaming vlog. Meron kaming nagawang medyo maliit na racetrack. Sobrang saya niya laruin. So especially with family, pwede yan up to 5 na RC pwedeng sabay-sabay laruin at mag-racing kayo. So hindi naman kailangan niya ng formal racetrack. Kung meron kayong flat open space, pwede na kayo maglaro doon sabay-sabay. So, testingin natin, sir. Oo, tara. So, ito sample, si Luigi to ng Mario Kart na mga RC natin. So, ito yung controller niya. Ang liit no? Yun na pala yun, sir. Oo nga. Tapos, dito siya nakalagay. So, very portable siya. So, pwedeng madala talaga. Design talaga siya para madala ng ating mga anak. Ako, ito yung paborito ko. Malaki na ako, pero ito talaga paborito ko eh. So, pang adults din. Yes, pwede rin siya for adults. So, ayan, naka-on na siya. Ayan. So, ayan. So, forward, backward, right and left lang yung controls nito. So, ito, try na natin. Yan. So, paikutin ko lang. Bueno, nagdi-drift ha? Oops. So, yan, pwede rin siya mabangga-bangga. Pwede rin siya mabangga-bangga. Kasi since maliit to, kahit mabangga-bangga mo, walang problema. So, kompleto tayo sa 5 characters. Si Mario, si Luigi, si Toad, si Princess Peach, at si Yoshi. So, again, 5 characters yan. Kompleto tayo. Okay, so ito naman yung mga malelego na RC natin. So ito, ang major difference niya dun sa mga nabibili sa malls, RC na rin to. So pagka nabili nyo, i-assemble nyo siya, tapos nako-control na rin yan. Pagka na-assemble nyo na, pwede nyong paanda rin. So moving lahat yung parts niya. So ito po yun? Yan yun. Yan. Tapos ito rin, marami tayong ibang models. Kada yung brand nitong mga RC na to. So, mag-i-enjoy sila pagbili. Yes, pagbili. So, yung mga meron talaga mga gusto mag-assemble, pero hindi natatapos dun yung saya. After nyo ma-assemble, pwede nyo nang laruin. Ayun. Yan. At syempre, pag nabangga, assemble ulit. Okay, price range. Price range, ito, nag-i-start sa 800 hanggang 1,500. Yan. So, ito, iba-iba pa, sir, no? Yes, iba-iba yung models. So, meron tayong mga licensed, at meron din tayong mga non-licensed. So, yung mga sample ng license natin ay eto. Ayun, ito. So, pagka may pangalan na ganito, 2008 Citroen C4 WRC. Itong kada, na kumukuha rin sila ng mga official licenses. So, ito, isa pa. Opel Astra. Nakuha rin nila yung license para sa model na to. Kaya kuha yung... Yes, kuha niya lahat. Pwede po pala ang cellphone dyan, controller? Pwede mo kontrolin using cellphone, pero meron na siyang kasamang sarili niyang transmitter. Ayun. So, mas madali kasi pag physical transmitter ang gamit. In case lang naman kung ano nangyari doon sa isang controller. Yes. So, ito yan, sir, no? Yan. Yan yung Citroen na model. So, Lego talaga. Ayan, oh. Ayan, natanggal. Bubuhay mo nga, no? Grabe. Ito naman yung mga drifters natin. So, ito mga drifters na to, entry level siya na drifter RC car. So, nasa 1,000 plus lang ang isa nito. So, mura siya. So, maganda to para ma-explore nyo yung mundo ng drifting RC. Tapos, pagka nakulangan na kayo sa performance, pwede na kayong bumili ng hobby grade talaga. Yung mga ganyan, mga playing time, gano'ng kahaba?
Playing time anywhere between 5 to 20 minutes sa isang full charge ng battery. Ay, doon naman sir, sa malalaki. Doon ito, mga around 20 minutes na yung mga crawlers. Pwedeng low power lang yung gamit. Eh, yung ano mo naman po yan, yung pag-charge. Mga gano'n Yung pag-charge, around 1 hour ang isang full charge ng isang battery. So, yung mga battery niya, may mabibili naman po dito. Yes, may nabibili ditong battery. Tapos, yung pag binili nyo, may kasama ng parang ganitong charger. So, USB type siya. Tapos, ikakabit nyo na lang yung battery dito. So, walang problema. Yes. Okay. Ayan, ito, mga Lego RC din yan. So, ito naman yung parang armored car to eh. Yan. Tapos ito parang F1. Grabe, no? Yan. Yung Lego RC, ito yung isa sa mga pinakamalaki nilang models. So, mga Humvee naman din to. Pag tingnan nyo, halos kasing laki niya yung 1x12 scale na crawler natin. So, ito yung kada na ina-assemble na Humvee. Tapos ito naman yung 1x12 na crawler natin. So, ito yung main features ng crawler. So, pwede siyang mabagal. Kaya siya talaga na-feature as a crawler. Pwedeng mabagal lang yung andar. Tapos, pwede rin siyang mabilis. Ayan. So, pwedeng ibigay yung full power. Top speed po ba niyan? Mga ganyan. Top speed, siguro around 5 to 10 kilometers per hour. Depende sa RC. Yung mga makina po ba niya na-upgrade din? May nabibiling upgradable na makina. So, pwede, hindi pa available sa amin, pero kumukuha na kami ng mga upgrade sa makina. Pero, ayun, given na hobby grade siya, basta mahanap mo yung parts, ma-upgrade mo siya. Kasi nabibitin pa eh. Yes, yes. Kasi nga saan ikot nyo pa. Yan. So, umiikot talaga lahat, no? Oo. Yes, so kasi ano to, naka-lock siya na 4x4. Kaya 4 wheels talaga yung umaandar sa kanya. So ayun, subukan na natin. Yung mga solid ngayon, susubukan namin ni Sir Ralph yung kanilang mga toys. Grabe, oh. Hindi lang siya pang indoor, pang outdoor din. siya. So, tara. Okay. Yun. So ayan, dahan-dahan lang tayo. Yun, testing natin, oh. Yes. Oh. Ayan, so ayan talaga, kinukuha nila talaga, dapat mukhang realistic yung andar nila. Hanggang totoong-totoo na. Oo. Yan. Alright. Galing ko magmaneho, no? Professional na yan. Pwede ba yan, sir, no? Walang license. Oo, pwede walang lisensya dito. So ito mga kasolid, yung 1x10 scale natin na Bronco. Ayan. So itong 1x10, medyo malaki na talaga siya. Pero pagka mas malaki, usually mas realistic talaga yung dating niya. Tapos ang mga 1x10 scale is great talaga for outdoors and dito sa mga especially pag meron kayong access sa medyo rough road, medyo rough na terrain, ito talaga yung bagay sa kanya. So ito, ipapakroll natin siya. Medyo konti lang yung terrain natin dito, pero ayan, may kita nyo. So, kayang-kaya niya po, eh, no? Oo, kayang-kaya niya talaga. So ito yung isa sa mga nagustuhan ko talaga dito is kuwang-kuha niya yung itsura ng Bronco. Yung totoong-totoo, no? And maganda rin yung laro ng suspension niya. Dati na niya. Ayan, nagbe-bend talaga yung mga suspension niya. Umiilaw din yung likod, taillight. Pakating ko. Diba? Kaya niya, eh. Kaya niya yan, oo. Diba? Diba? Yan po, nasa kalye kami ngayon, kayang-kaya. Okay, ito naman yung 1x18 scale natin na LC80. Tapos yung dinadala niya ngayon, 1x24 scale na Land Rover. So, ito, meron tayong accessory na trailer. So, may nabibili sa inyo po, no? Yes, yes. So, ito, pang dagdag talaga sa aesthetics and para maka-take kayo ng mas magandang mga scenario dun sa mga RC nyo. Galing, no? Parang talagang totoo na talaga. So, ito, cute na astig talaga yung itsura nila. Ayan. So ito, kunyari yung scenario ay nasiraan yung Land Rover, dala-dala ng LC80. Pwede, no? Galing. So ito mga kasolid, 1x10 scale ito. Tingnan nyo yung difference sila sa 1x18 tsaka 1x24 na Grabe, scale. no? So medyo malaki talaga to and recommended talaga to for outdoors, sa bundok. Kahit sa medyo matubig, pwedeng-pwede na to. And ito, pwede pa rin naman sa outdoor to. Pero syempre, pag mas maliit, mas konti yung obstacles na kaya niya. Depende yan sa preference nyo and yung access nyo sa outdoor activities. Sakto, maambon, di ba?
So, ito naman yung mga pangbigate na talaga natin na mga RC. So, nasa 17,000 plus yung start. Mga karamihan nito, mga 1/10 scale. So, ito na yung mga actual na brand. So, ito yung mga bigatin talaga na brands. Matibay and rated waterproof sila. Ito naman sir, oh. So, ito naman yung Promoto na model natin. Bagong dating lang to. Nasa 40,000 plus yung presyo niya. So, ito, meron siyang 2 wheels lang siya. So, imagine nyo, RC na nakakapag-balance. Yun nga eh. Kakaiba po eh. Yes. Pero check lang nila sa page. Check nila sa page. Chat sila para makuha yung full details ng RC na yan. And dito naman sa part na to, ito yung mga bashers naman natin. So, yung mga bashers, again, ito yung mga high-speed na mga RC natin. Mainly for racing sila. So, flat na rough road ang perfect yung mga RC na to. Ito isa, parang monster. Yes, ito naman yung parang monster truck na siya. Yan. Kung gusto naman nila naman. Ito mas maliit. Basher pa rin to. So, itong mga Volcano 16 and itong Granite. Ito yung mga smaller scale natin na mga bashers. Nasa ito sir, sports car. Ito naman, sports car. So, Traxxas na sports car siya. Itong Traxxas ay bigatin din na brand yan. Pero yung quality niya, bigatin din talaga. So, kung gusto niyo talaga ng high performance and matibay na RC, yung matagal niyo talagang magagamit, Traxxas or Axial yung pinakamagandang brands na. At syempre, gusto mga construction. Yes, ito naman mga construction na RC natin. Mga toy grade sila, pero this one, maganda siya pang laro sa mga bata. So, maraming functions yung mga RC na to. So, ang kagandahan dito, since slow moving sila, hindi sila masisira agad ng isang hindi pa masyado marunong. Ito naman sir, yung mga model po dito. So, ito naman yung mga Cherokee, mga Land Rover, and ito, bestseller na LC79, ibang kulay lang. Yan. Price range? Price range, starting price ito is 2,000 plus. Ayun. Tapos dito naman sir, ano naman po ito? Okay, so ito naman LC80, FJ Cruiser, and ito Ford na Bronco. Grabe, ang ganda. Sige, kunin nyo nga sir. Ganda na ito. Okay, so ito ay Traxxas yan. Traxxas yung totoo, no? yung brand nito. Totoo. So, ang inaano niya is parang upgraded na pickup na magmukhang monster truck. Yan. Ito naman yung Jeep. Yes, ito Jeep Wrangler. So, ito double E naman yung brand niya. Yan. Grabe. Itong particular model na to, maganda yung laro ng shocks nito. Malambot tapos pag umaandar, konting bend lang. Accurate. Nagbe-bend talaga yung shocks niya. Wow. Yan. So ito pa, marami pa dito. Puntahan nyo na lang. Sis, meron din tayo dito mga Mini Z. Ito naman yung mga racers and drifters natin. So may body rin siya na Ito mga body. So ito, meron naman siyang body. Ayan. Ayun, galing oh. So may enjoy talaga nila yung pagbuo niyan. So itong particular model na to, all-wheel drive. So ibig sabihin niyan ay drifter siya. So meron din dito, ito yung illustration na kaya niya mag-drift talaga. Price range sir? Price range, ang mga Mini Z ay nagsa-start sa 9,000. 9,000 up. 9,000 up yan. Okay. So ito, may mga classic din. Oh. Yes, ayan. Ito yung Chevrolet K10. Grabe. Yan. Ganda. Okay, so ayan, sa mga crawlers, again, ang kasiyahan sa pagbili ng RC is marami kang choices. So, hindi ka lang limited sa isang model. Pag meron ka natipuhan, pwede mang uwi ngayon pag pumunta ka dito.